Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila may ilang naputukan na kailangan ng putulan ng mga daliri o kaya'y kamay sa tindi ng pinsala dahil sa paputok. Ayon nga sa pamunuan ng ospital, nahigitan na ng bilang ng mga nabiktima ng paputok ngayong taon ang bilang noong 2012. May ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Maris, bagaman na nabawasan na nga yung bilang ng mga pasyente dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center, isang 15 anyos na binata ang sinugod dito kanina matapos masabugan ng ipinagbabawal na plapla sa kamay. Hindi na masasalba at kailangan ng i-amputate o putulin ng hindalaki at hintuturo ni Christian Tupas matapos masabugan ng plapla kaninang umaga. Iahagi sa daw niya ang pinagbabawal na puputok nang ito'y sumabo. Nagtamo naman ng pinsala sa kaliwang paa ang 23 anyos sa si Kenneth Lozada matapos tamaan ng ligaw na bala. Napuruhan din ng kapatid at kaibigan ni Kenneth at inaalam pa ng pamilya kung sino ang maaring nagpaputok ng baril sa kanilang lugar sa Caloocan. Hindi po nila daw po nakita. Basta nalagulat na lang daw po sila na may dugo na po sila. As of 10:30 a.m., tumaas na sa 93 ang bilang ng mga pasyente na dinala dito sa emergency complex ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ayon sa pamunuan ng ospital, nahigitan na ng bilang ng mga nasaktan ngayong taon ang bilang noong 2012 na umabot lamang sa 89 pagdating ng January 5 kung saan ititigil na ang quick count ng DOH sa mga ospital. Mahigit 70% ng mga nasaktan ay mga lalaking active user ng paputok. Karamihan sa mga firecracker-related injuries din ay dahil sa ipinagbabawal na piccolo at mga bata ang naging biktima. May ilang kaso rin na kinailangan na ng amputation o pagputol ng bahagi ng katawan na napinsala tulad ng daliri, kamay at paa. Sa ngayon ay may isa pang binata na biktima rin ng paputok na nasa operating room at kailangang i-amputate ang isang kamay. Inaalam pa kung anong klaseng paputok ang sumabog sa kamay nito. Bagaman hindi pa nakukuha ng ospital ang aktual na bilang, may naitala ring mga vehicular accidents at mga biktima ng pananaksak at pamamaril. Meron ding ilan na inatake sa puso sa kasagsagan ng salubong sa bagong taon. 6 na biktima naman, Maris, ng ligaw na bala ang nagpapagamot sa ospital pero sa kabutihang palad wala namang nasawi. Iwasan na po talaga natin yung mga paputok, lalo na po alam naman po natin bawal na po yung mga yung mga paputok na nakakapinsala po talaga sa katawan. So mas maganda iwasan na po talaga natin. Iwas disgrasya na lang po tayo lahat. Maris, sa napansin natin kanina dito ay mga pumapasok na pangilan-ngilan na lang dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center ay yung mga kaso na magdamag umiinom tapos susubukang magpaputok o kaya yung magdamag na umiinom at magmumotorsiklo. Yun yung mga disgrasya na nakita natin dito kanina. Kaya panawagan ng mga doktor, kung hindi nyo maiwasang magpaputok, huwag na nyo sasabayan ng pag-inom para iwas disgrasya. Para sa amin dito, Happy New Year sa inyo, Maris and Rafi. Happy New Year, Mark. Pero matanong ko lang, saan ba maya attribute itong mas malaking bilang ng mga firecracker injuries ngayong taon kung ikukumpara noong 2012? Dahil kung titignan naman natin, hindi naman nagkukulang sa paalala, sa kampanya, itong Department of Health. Ang pinakamalaking factor dito, base na nga doon sa mga report na nagawa ko sa ilang nakalipas na araw, yung availability, Marisa, no? Bagamat binabantayan naman ng DOH, ng Bureau of Fire Protection at ng ng PNP, ang pagbebenta nitong mga paputok na ito ay lantaran pa rin ang pagbebenta. In fact, yung sa mga bangketa ng Divisoria, sa Recto, kahit saan kanto ka tumingin, makakabili ka ng piccolo at yung mga pinagbabawal na plapla at iba pang pinagbabawal na paputok. So yung availability, Maris, ang malamang na malaking factor kung kaya't marami pa rin ang sasaktan sa mga pinagbabawal na paputok, Maris. Pagdating dun sa mga otoridad na nagbabantay at nag-iikot, tuloy-tuloy din naman yung ginagawa nila pero kumbaga talagang nakakalusot kasi base dun sa press conference ngayon ng Department of Health, piccolo pa rin daw yung #1 na naging sanhi ng mga sugat. Talaga namang alam natin na ang piccolo pinagbabawal na, matagal na. Tulad nga nung unang ulat natin a few days ago, yung sa Station 11 kung saan sakop itong Divisoria area, sabi ng mga pulis doon na 3 to 4 times a day ang pagroronda nila. Ang problema, ayon sa kanila, parang cat and mouse game. Pag umalis na sila doon sa lugar, babalik sa bangketa yung mga nagbebenta. So ang problema na lang dito siguro manpower na rin. Kukulangin ang pwersa ng ating mga pulis para bantayan ng 100% buong araw itong mga area na nagbebenta ng ipinagbabawal na paputok. Kaya ayun ang problema, Maris, yung availability nga, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kahit na available naman to Mark yung mga paputok na ito, kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap itong mga biktima na to, ibig sabihin, aside from curiosity, talagang gustong-gusto pa rin talaga nilang magpaputok kahit na marami silang nakikita na nakakatakot na maaaring pwedeng mangyari sa kanilang pagpapaputok.
Yun ang malungkot nga, Marisa. No? In fact, dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center, pinakamalaki ang numero ng pasyente dito na napinsala dahil sa pinagbabawal na paputok. At 60% ng mga pasyente na naulat natin dito ay nakakuha ng pinsala dahil sa Piccolo. Puro mga kabataan to. Yung mga nakausap natin, Maris, hindi sila bumili pero nakikita nila yung mga kaibigan nila na meron at nagpapaputok sa kanto. At syempre, maiinganyo yung mga kabataan dahil curious nga itong mga to kung anong klaseng paputok yun. Doon na nagsisimula ang sakuna pag nakita nila yung mga ganong sitwasyon, Maris. Siguro naman natuto na sila ngayon. Maraming salamat at Happy New Year ulit, Mark Zambrano.